OMG, grabe to, nasyak ang lahat. Escudero, kumpirmado na. Heart na iyak dito, Tamba Jr. natulala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito po ang pag-uusapan natin for today. Guanzon. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Syempre, mga idol natin yan. Isa din dyan si Coach Oli, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Discover kay Cheese at Guanzon, may na-discover kay pa. Cheese. Yan. Chismis tayo ngayon pero malupit ito. Okay, si Guanzon, alam nyo naman di ba? Dilaw ito pero tingnan natin kung anong komentaryo niya. Paalala lang po, huwag kalimutang i-like po itong video na ito. Napaka-importante sa atin ng pag-like kasi mas ikinakalat po ni YouTube itong balita na ito. Dahil meron tayong ipapakita fake news galing sa mainstream media. Kaya po tayo na lang ang magtulong-tulong para yung mga tunay na nagbabalita ng katotohanan, ikalat natin. Dahil ang mainstream media, alam naman natin, kontrolado na ng mga buhaya. Hindi lahat, pero karamihan. Okay? So wag din po kalimutan mag-subscribe dito sa channel na ito. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, simulan po natin sa fake news. kailangan ng balita may fake news Oo, balita fake news. Sino itong fake news? Pakinggan natin. How can Tamba afford? Ano ang ma-afford ni Tamba? May 10 bahay nga yan sa Forbes, di umano. How can Tamba afford to donate 110 million pesos donation to Harvard? Matindi. Nag-donate pa to si Tambi ng donasyon sa Harvard. Saan galing yung balita na yan? Pakinggan din natin itong kasunod ng balita. A few hours ago, the Philippine Daily Inquirer ran a headline saying Senator Chiz Escudero asked for an extension to reply to Comelec. Ayan, eto binalita. Balita po ito. Mainstream media, Inquirer. Totoo ba ito? Fake news ba ito? Ang balita ninyo ay humihingi ng extension si Chiz Escudero bago magpaliwanag sa Comelec. Ito ang katotohanan. Pakinggan po natin. But here's the thing. Today, Chiz already filed his manifestation. No delay, no extension. Nag-file agad within doon sa time. Hindi po siya humingi ng extension. No delay, no extension, just action. So what happened here? Simple. Someone is using his connection to hide the truth. Ayun. Yun pala. Arbolado, new PDI President Romualdez, CEO of Inquirer Group. Kaya naman pala masigasig si Inquirer. So alam na natin, ang paninira kay Chiz Escudero galing sa fake news na Inquirer. Na ang CEO, si Romualdez. But teka muna. So ang ibig sabihin, talagang parang binabraso ni Tambi si Escudero. Para talagang sulian na ba to ng kandila? Hindi naman sila magkumpare siguro. Kasi wala pa naman. Pero parang nagsusulian na ba sila ng kandila talaga, no? Buti sa Escudero kasi naging diretso ang pananaw Buti na lang, di ba? Di ba? Nung medyo nakikita natin na ligo-ligo pa dati yung pananaw ni Escudero, close pa sila. Pero kapag talagang kumontra ka na sa kanila, gaya ni Escudero, wala na. Talagang sila na mismo gumagawa ng paraan para talagang i-execute kanila. Yan, animal. Di ba bawal yung may hawak ka dapat na ikaw ay public official, may hawak ka na media? Naku, bawal po yan. At lakas talaga ng puwersa ni Tams. Po dyan, sana yung totoo lang. Di ba? Oo, kita mo, nag-file agad si Chiz, di ba? So nakikita na natin yung connection. Ang tatay ng paninira kay Chiz Escudero galing kay Tambi. Pinapadaan sa Inquirer. So, kumbaga tatahimik lang si Tambi, no?
Pero sa lahat ng mga nangyayari, no, talagang laging lumalabas yung pangalan niya, no, tapos lagi niyang sinasabi, no, wala akong alam diyan. Natin. Okay? Kung bakbakan at bakbakan lang at siraan ang naninira kay Cheese ay si Tambi. Tanong, sa tingin ninyo, sino ang mas may credibility patungkol sa tamang balita? Sino ang mas may credibility sa sinasabi? Si Cheese o si Tambi? Si Tambi, sinasabi niya, hindi siya konektado sa flood control projects, wala siyang ghost projects. Si Cheese din ganon. Sa tingin ninyo, sino ang magnanakaw dito? Ako, para sa akin, hindi na dapat itanong yan. Para sa akin, tingin ko, mas gusto kong maniwala kay Cheese. Kasi, unang-una, ang tagal na sa serbisyo ni Cheese. Ang tagal ng senador niyan. Diba? Naging governor pa ata yan. Ano ba? Basta, correct me if I'm wrong sa mga sinasabi ko. Pero, wala tayong nabalitaan ni isang korupsyon na ginawa si Cheese Escudero. Diba? Wala tayong nabalitaan. Hindi ko naman sinasabi na yung isa, merong korupsyong ginagawa. Hindi ko naman sinasabing ganun. Pero, yung tungkol kay Cheese, wala akong nabalitaan. Diba? Unang-una, asawa niya si Hart. O baka nakikita nyo, si Hart masyadong magarbo ang buhay. Masyadong sosyal ang buhay. Kita naman natin yung mga minumodel-model ni Hart na mga ano, di ba, sa ibang bansa, sa ganito, mga damit. Si Hart po talagang mayaman na talaga yun. Talagang may pera na po yan, kahit maging asawa niya si Cheese. No? At si Cheese, wala tayong nababalitaan na kahit ano. Kumbaga ngayon lang, kung kailan na naging diretso ang utak ni Cheese, saka siya inaakusahan ng kung ano-ano. Pero itong isa kasi, kung tutuusin, ngayon ko nga lang nakilala to, ngayon ko nga lang ito ba yung mukha ni Tambi? Diba? Hindi nga never heard nga yan eh. Kung hindi pa nanalo si BBM eh, hindi naman siya makikilala lang ang tao. Diba? Siyempre, ngayon lang lumabas yan, hindi natin alam kung ano mga pinaggagawa niyang tao na yan. Hindi katulad to si Cheese Escudero, is matagal na nating alam. Diba? Matagal na tayo may alam dito. Wala naman talagang ginagawa na kung ano-ano. Pero hindi natin alam. Pero, ayun lang sa akin eh. So, kung sa paniniwalaan lang, siguro mas naniniwala na lang ako kay Cheese. May record ba si Tambi na siya ay talagang magnanakaw? Meron to. Driver, sabi ni BP Sara. Teka muna. Si Cheese Escudero. Ano? Meron ba tong record? Ba kailangan saliksikin natin yan. Saliksikin natin kung anong record ni Cheese, pero tapusin natin to. The truth? Chiz didn't ask for time. He used his time to file on schedule. In a world where fake news travels fast, facts have to move faster. Yon. Ay, kailangan na tayo, mga kababayan, tayo mga banateros-banateras, gagamit tayo ng ulo. Huwag na po tayong papabudol muli. Huwag na tayong maniniwala sa salita. Kaya grabe, ang lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong paniniwalaan ang sinasabi ng politiko. Ang titingnan ninyo, yung record nila. Yes. Kung maayos ba sila. Kasi kung hindi sila maayos, kahit anong sabihin ninyan, fake news yan. Sinungaling yan. Titingnan nyo. Okay? Sasabihin, hindi ako adik. Pero adik naman pala. Dating adik, takot magpa-drug test. Hindi ako magnanakaw dati nang magnanakaw. Oh, hindi ako anong nangyari sa syudad? Yung ganun, imbestigahan nyo. Ito po sa sinasabi ni Coach Oli, madali lang magsalita. 'Di ba? Madali lang sabihin. Gaya sa eleksyon, pag nangangako sila na ganito gagawin, pag naupo na, wala na, 'di ba? Ganun lang 'yon. Sa lahat, kahit mga vloggers, kahit po ako, huwag nyo akong paniniwalaan. Kahit ako. Tingnan ninyo kung totoo ba yung mga pinagsasabi ko. I-research nyo rin. Para tayo mga Pilipino, hindi tayo mabilis mabudol. Lagi nating titingnan, totoo ba itong sinasabi ni Tambi? Totoo ba itong sinasabi ni Cheese? Totoo ba itong sinasabi ni Coach Oli? Laging ganun. Kasi pag ganun, di tayo mabubudol. Kung nag-research po tayo, hindi dapat presidente si Bongbong Marcos. Kung yun yung sinasabi ko lagi. Na huwag tayo magre-rely sa mga pangalan, sa mga kilala, sa mga ganito. Isa din yung sa sinasabi ko na kailangan mag-research tayo. Bago tayo bumoto, alam nyo kasi ang problema ng bansa natin, tayo din mismo ang nagluluklok. Ngayon, kung wala tayong niluluklok na ganun, wala sana tayong problema. Kaya sana, pakiusap ko lang sa lahat, mga katunay, hindi lang sa mga katunay, sa lahat ng mga tao dito sa
buong bansa natin. Sa buong mundo, syempre lahat may mga Pilipino sa ibang bansa. No, sana sa susunod, maging leksyon na sana sa atin to. Sana aralin muna natin bago tayo bumoto. Tignan muna natin yung tao na yon kung may record, kung maayos ba talaga yung ginagawa niya, kung talagang may maitutulong siya o may natutulungan na siya dati pa. No, mas maganda pag-aralan natin bago tayo sumulat sa balota. Huwag na lang tayo mag-rely sa pangalan. No? Hindi naman sinasabi ko na, Duterte lang iboto nyo sa mga Duterte. Hindi. Kahit sa mga Duterte, aralin nyo pa rin kung sino-sino yung mga dapat. Ganun yan. Huwag tayong basta-basta magpapadala kahit si kanino. Diba? Diyan tayo kasi nagkakandaloko-loko. Diba? Tayo, hindi dapat naging congressman si Tambi. Unless na lang Garcia yan. Si Garcia ang pumasok sa sitwasyon. O, di ba? That is a different story. Pero kung titingnan natin yung background, marami sa politiko natin hindi sana nakaupo kung marunong mag-check ang mga Pilipino. O, ito, tingnan natin. O, tingnan nyo po. Ano naman ba ang background ni Chis Escudero? O, tingnan po natin. O, tingnan natin yung background ni Chis Escudero. Napaka-importante niyan. Ni-research ni Guanzon. Pambihira to si Chis. Si Guanzon ang bubutas, Oo. Ano kaya ang nakita ni Guanzon dito kay Chis? O, tingnan natin. Former Comelec Commissioner Rowena Guanzon just dropped receipts, and she's not buying the smear. She searched. She checked. No graft, no plunder, no corruption case. Escudero's record, clean for 20. Ayun. Uy! Kita nyo si Ma'am Rowena Guanzon na yan O, kilala naman natin si Ma'am Rowena Guanzon. Hindi basta-basta bumibitaw yan ng kasi syempre nung eleksyon hindi natin siya pinaniwalaan. Nagagalit pa nga tayo kay Attorney Guanzon noon kay Ma'am Rowena No, kasi nga syempre inaaway niya si PBBM, ganto ganyan, pero sana naniwala na lang tayo noon kay Guanzon, no? Pero ito talagang legit para sa akin, no? Pag si Guanzon ang nagsalita, para sa akin legit. No? Gaya nito si Escudero, wala kahit na anong record ng korupsyon. Wala kahit na anong record. Kaya nga sinasabi ko kanina wala akong narinig na si Chis Escudero ay nasabwat sa kahit na anong anomalya sa gobyerno. No, malinis ang niya. For 27 years, no corruption, no graft, walang record si Chis Escudero. Bakit hindi mag-research Ginawa ni Guanzon pink to, dilaw ito. Dilaw yan. Alam naman natin yan. Pero alam nyo kahit dilawan niya si Guanzon, diretso ang isip niyan. No, hindi niya dinadala ang kulay. Basta si Guanzon, kung sino ang mali, kalaban niya yung mali. Kung sino yung tama, kakampi niya yung tama. Kaya nakakabilib to si Attorney Guanzon Alam natin ang karakas niyan. Kaya lang, eto si Guanzon, ang yellow na hindi kumakain ng tae. Bikadiri ata yun. Oo. Di ba? Taas ang kamay dito ng mga dilawan. Tanong ko sa inyo, kumakain ba kayo ng tae? Gayahin nyo si Guanzon, di kumakain ng tae. Okay? So si Chis, malinis for 27 years. Yung record. Tanong! Si Bongbong, ano record for 27 years? Aroy, naku. Rolling Stone. Hoy. Si Sandro, anong record for 27 years? Mas lalo na si Tambi. Anong record ni Tambi for 27 years? Kasi minsan kahit hindi na natin research yung kay may mga chismis talaga na lumalabas Ako hindi ko sinasabing perfecto si Chis. Hindi ko rin sinasabing perfecto si PRRD. Hindi ko rin sinasabing perfecto si Sara. Pero kung ang pag-uusapan natin, nakawan. Pati si Bongo, kung pag-uusapan natin ay nakawan, malabo yan. Siguro kanya lahat tayo may weaknesses. Pero pagdating sa nakawan, doon kayo tumingin sa pamilyang Marcos. May record yan, pati pamilya niyan di ba? Alam nyo nangyari doon sa Marcos Romualdez before. Kayo nakaalam nyo na yan. 27 years. Guanzon says it straight. The attacks only came out after Escudero challenged Martin Romualdez. Kakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Cheering squad pa. Dragging Hart into Pati si Hart, dinamay.
Pati si Hart, dinadamay nyo, pambihira. Ganito lang to, Ako, nauunawaan ko kayo. Pag pangit ka, hindi, ito pang kalahatan to. Pagka pangit ka, hindi ka dapat nai-insecure sa maganda. Kasi ako, kahit di naman ako gwapo never ako na-insecure sa pogi. Ano pa nga yan ibig sabihin maganda ang hulma ng Diyos diyan, no? Maganda. So, huwag niyong problemahin. Ang problema, may naiinggit kay Hart. Personal attack. Alam niyo kung bakit? Alam ko kung sino yung mahilig po personal attack. Kaming banateros, 3 pa lang kami noon. Si Banat Bay, ako, si Boss Dada. Pinersonal attack kami. Galing sa gobyerno. Kumuha ng vlogger. Inatake kami. Ang atake sa amin hindi issue. Personal. Ganyan sa kabila. Ganyan ang galawan dyan sa kabila. Akala mo naman yung anak nila hindi nahulihan ng droga. Pambihira. Oy, nako. Baka mamaya sumulpot na naman yung mga trolls. But anyway, ikaw, I'm talking to you. Huwag kang nagseselos kay Cheese. Diba? Hindi mo siya pwedeng gawing waiter all the time. Kung ikaw insecure kay Hart, problema mo yan. Tigil-tigilan mo ang droga. Okay? Kasi sabi nila, dati wala po tayong pinapatukuyan. Dati heart trap ka daw. Ngayon, lulong ka daw sa droga. Kaya ganyan ang itsura mo. Wala talaga. Sabi nga ni Torre, naku pa, bihira si Torre, tinanggal. Dahil may binanggit. Ang adik pumapangit. Nakakita na ba daw kayo ng adik na ano? Talagang nakakapangit yung kahit si heart trap doon. ka. Papangit ka. At kahit heart trap ka, pag ang nakatapat mo, si Hart, magmumukha ka talagang pangit. Tanggapin mo yun. Biyaya ng Diyos yung kay Hart, wala sa'yo. So relax ka lang. Huwag mong idamay yung personal. Doon ka lang sa issue. Si Hart lang, kung si Hart lang ang topic ninyo, si Cheese, kung si Cheese lang ang topic nyo, dinadamay nyo pa si Hart, mga animal kayo. Tigil-tigilan nyo yung pagdadrugs ninyo. To it too. Guanzon claps back. Mayaman na si Hart nung pinanganak pa lang. Tama. This isn't about her. It's political damage control. Ayun. Kasi, yan ang sinasabi. Ato, maraming nagsasabi sa akin. Tama yun. Ako kasi wala akong alam sa artista. Wala akong kaalam-alam sa artista. Alam ko lang pag maganda. I mean, marunong ako tumingin kung maganda. But anyway, maraming nagsasabi sa akin, tinatanong ko dun sa may mga alam sa artista. Ang sabi nila, mayaman yan si Hart. Dati pa yan. Oo, dati pa. Bago pa niya nakilala si Cheese, mayaman na yan. Yes. Sa katunayan, mas mayaman pa yan kay Cheese. Kaya paswerte mo naman. Kaya nga nakita natin nung artista si Hart di ba? Kahit bagong artista siya, parang siya kakaiba siyang artista, medyo may pagka-socialize siya Medyo may pagka-ma-arts siya, di ba? Para ma-art. Parang ganun. Pero, alam naman natin, may pinaghuhugutan Talagang, may kaya talaga si Hart Kahit nga hindi na to magtrabaho, mabubuhay to Ay, Cheese. Ang ganda na nung asawa mo, mayaman pa. No. Kaya hindi kailangan maurakot. No. Minsan kasi, alam nyo, ito, kwentuhan lang real talk po tayo, pero totoo to. Minsan kasi, yung lalaki, nagiging swapang lang sa pera dahil pag ang babae, mukhang pera. Tama. Diba? Susulsulat. Why? Ikaw ang dapat pinakamalaking kurakot dyan. Papatalo ka dyan sa buhaya na yan. Ilaglag mo. Hindi diniliver yung basura ng maayos. Tsaka kung mahilig siya sa mga expenses, di ba? Sa mga expensive na gamit. Yun. Pag nabubulungan ka ng asawa na swapang sa pera, delikado. Kaya kayo, may mga asawang hindi mo kang pera, pasalamat kayo sa Panginoon. Dahil pag ikaw nagkaroon ng asawang adik na mukha pang pera, tapos ka dyan. Tapos ka. Kunwari, gusto mong ibangon ang iyong pangalan, pero ang asawa mo adik, tsaka example lang to, wala tayong pinapatukuyan Ang asawa mo adik, tsaka mukhang pera, mahihirapan ka ibangon ang pangalan mo. Kasi ba, hihingin ka ng hingin ng pera niyan bibigyan ka pa niyan. Tara, doon tayo concert. Naku, delikado. Pagkatas ng concert, Parang alam ko yung tinutukoy ni Coach Oli. Pag mo nang banggitin, Coach Oli, bawal. Palitan na kayo. Di ba? Nako. Alam na, delikado. Sige ba, dinadamay nyo si Hart. Ito lang, sana mga kababayan. Issue lang tayo. Sa issue lang tayo. Huwag natin idabay yung personal. Yes. Kasi asawa, hindi naman politika Hindi naman political figure si Hart. Di ba? Oo. Pero,
ito, sadyang mayaman. Hindi katulad ng iba, mayaman lang yung apelyido. Pero kulelat naman sa pamilya. Nakakita na kayo ng ganon? Diba? Ate, halimbawa lang to ha. Halimbawa lang to, wala tayong ano. Yung Reyes na apelyido. Kunwari, mayayaman ng Reyes. Pero hindi lahat, may kulelat dyan. So, hindi po, ibahin nyo si Hart. Hindi lihiti mong ano yan, ha? Oo, hindi katulad nung iba na damay lang, nagbukong mayaman yung apelyido kasi mayaman. Dati, yung kinaninuan nila, kurakot or something, di ba? But her, it's political damage control. Guanzon's message is clear. Escudero's clean. Romualdez is camp, panicking. And the timing? Too convenient. Kaya, eksakto yung sinabing the timing. Clear, si Escudero. Isipin mo, for 27 years, walang record si Cheese. Nananalo nga ito ng no drama, etc. Malinis po. Hindi po yan katulad ng iba na talagang maraming bahid. Si Cheese malinis 27 years. Yes. Biglang nagkaroon ngayon. Tagal na, oo. Sinilipan ngayon. Diba? Kaya na naman talaga nasilipan si Cheese, no? Simula nang kumontra na siya. Doon pa lang sa impeachment ni VP Sara. Simula nang hindi niya pinagbigyan yung mga nasa kamera, yung mga nagpasa ng impeachment kay VP Sara, talagang doon na nagsimula yung galit nila. Hanggang dinire-diretso na nila. Pilipas sa kanya sa isang kontraktor. Ay bakit si Marcos? Apakadaming yung Diskaya, ang daming nasarang kontrata diyan sa Ilocos Norte. Doon mismo sa lugar niya. Ito naman nag-contribute lang, na legal pa at gawain ng marami. O, di ba? So, yung timing parang yung timing natin. Ang tagal ko na sa mundong ibabaw, wala pa tayong threat ng gera. Simula nang nabuhay ako. Nanalo lang si Bongbong Marcos maging presidente, bigla na lang tayo may threat ng gera sa China. Mambihira. Ang lakas ng timing mo, Bongbong Marcos. 'Di ba? Nung panahon ko, paano? May bahana. Pero sa Quezon City, dati wala 'Di ba? May bahana before. Tama. May corruption na before, pero grabe ngayon. Grabe ang baha ngayon. Grabe ang corruption ngayon. Maraming nangyayari sa panahon lang ni Bongbong Marcos. Maglalagay ka ombudsman, ganyan. 'Di ba? May kaso, ang anak, may kaso pa siya. Dapat pag ombudsman, malinis yan Sino na ang presidente ang nagitnap ng presidente? Bongbong lang. Diba? Kaya yung mga timing nila ngayon, talaga. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin na reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.